sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dun, 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 dun. Ako na yung nagtuloy. Ano ba yan? Lunes na Lunes, minumulto agad tayo. Ghost month eh. Uy, malapit na kami magka-guest ha. I-guest natin ulit partner si Yannick Nangit for Ghost Month. Oh, diba? Gusto ko yan. Gandang usapan yan. Usapang ano tayo? Usapang multo. Yan. Multo. Ghost or ginost. Pwede. Ay, baka ganun yung kwento. Ay, yung kaibigan ko, may ganun akong kakilala. Ginost din. Pwede ba yon? Pwede. Sige. Feeling Since ko. Ghost Month. Oo. Sige, guess natin siya. Ang i-guess po namin ngayong Ghost Month, ang lahat ng mga ginost. O, eto na. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Ashley, ang inyong tambalanistang palitaw. Lulubog, lilitaw kasi ako sa pakikinig sa inyo. Naging tambalanista ako nung high school pero natigil nung pag-graduate na. Tinutukan ko ulit kayo pagdating ko ng college pero nahinto na naman nang mag-abroad ako after graduation. Last year, nakita ko kayo sa Spotify kaya regular ko na naman kayong pinapakinggan. Sumulat ako para humingi ng payo kahit pa malamang masasabihan niyo ako ng syunga. Hoy, hindi kami ganun ha? Kailan kami nagsabi ng ganon? Excuse me, wala kang ebidensya nagsasabi kami ng mga syunga yung mga tao sa pag-ibig. Anyways, hinanda ko na ang sarili ko. At sana ay mapag-usapan niyo itong sulat ko sa podcast. 6 years na akong OFW dito sa Middle East. I have a boyfriend na ibang lahi for more than 3 years. I am 29, he is 31. Sa totoo lang, hindi naman siya yung unang naging close ko dito. Yung iba ay date for a month or 2 pero hindi na nagtatagal. Kaya nang makilala ko siya, akala ko sandali lang din. I was wrong. Okay naman yung relationship namin. Over the years, nasanay na kami sa routine namin na magkita every week or 2 weeks since medyo magkalayo kami ng bahay at trabaho. Pareho kaming touchy and we make sure na we pay attention sa isa't isa kapag magkasama. At the same time, we give space to each other every time na magkahiwalay kami on weekdays. I understand na may sarili siyang buhay and he needs to hang out with friends and ganun din naman ako. Every time na may hindi kami pagkakaunawaan, we make sure that we talk and solve our issues agad-agad. We only have one problem. He is a Muslim and I was born and raised as a Catholic. Although we discuss the differences and similarities of our religions, alam namin simula pa lang na eventually we'll have to break up. Hindi ko naman kayang magpalit ng relihiyon. Galing din siya sa traditional family at uso pa din sa kanila ang arranged marriage. Gusto ng family niya na makasal siya sa babae from the same caste as theirs. I feel he loves me, pero alam kong hindi yun sapat para ipaglaban niya ako at suwayin ang gusto ng parents niya. His friends here know me, but I have never met his immediate family. Samantalang siya, kilala ng buong pamilya ko. Lately napapaisip ako, parang I am stuck in a relationship na walang patutunguhan kahit gaano ako kasaya at kahit anong pilit ko. Tumatanda na din ako and gusto ko ding magkaroon ng sariling pamilya someday. I know I need to break up with him. Pero paano?
How do you say goodbye to someone na mahal mo at nagpapasaya sa'yo? Tambalan, paano ko ba siya kakausapin? Ano ang sasabihin ko? Salamat sa inyong payo, Nicole and Chris. You might not know it, but you make your listeners' lives better through your program. Sana ay tumagal pa kayo na maraming taon para marami pa kayong mapasaya. Ang inyong tambalanista, Ashley. Hi Ashley, how are you? Kumusta ka? I'm okay. Sumagot. Sumagot sa mic. Nagsalita yung mic. Oh my God, nakakatakot. Ghost man talaga. Okay, hello sa'yo, Ashley. Hindi namin sasabing syunga ka. Saang part yung syunga? Oo nga. Masyado kong advance. Actually, parang ganun siya mag-isip. Advance na siya mag-isip. Oo. So, iniisip niya kagad na sasabihan natin siya ng syunga. Handa na siya. Hinanda niya na yung sarili niya. Nasasabihan natin na siya ng syunga. Saan namin sasabihin yung part na syunga? Wala namang diba? kami naintindihan sa kwento mo na ganun ka. Correct, na ganun ka. Mas overthinker ka. Correct, diba? Between the three of us, ikaw yung may issue. Charot. Okay, hindi ka syunga ha. Valid yung nararamdaman mo. Valid yung feeling mo na hindi mo kaya magpalit ng religion. Valid yung alam mong valid din yung rason ng jowa mo kung bakit hindi kayo pwede magkatuluyan. So, walang syunga na part. I think ang part should be yung tinanong mo naman sa dulo. Yung unang part na talaga na feeling mo sasabihan ka ng syunga, nag-expect tuloy ako na parang tanga-tanga mo, girl. Pero hindi wala ang ganun Wala. 'Di ba? Mas ang pinakatama ay yung tanong mo dun sa ilalim. 'Di ba? Na alam mo eventually na you have to break up or you end up not being together. Pero paano mo sasabihin, 'di ba? Alam mo ang laging tinatanong 'yan. Paano ko ba sasabihin sa kanya ganyan? Kaya nga lagi naming sagot sa ganyan. Sana magdasal ka na sana ipagdasalan mo na maigi na mabigyan ka ng strength to do it. Kasi walang ibang way 'di ba? Sabi nga there's no easy way to break somebody's heart. 'Di ba? Wala naman talagang easy way to do it Kahit no matter how you sugarcoat it, kahit na idaan mo siya sa isang kahit napakainin mo muna siya na masarap, kahit na lahat ng kanya mga paborito, ganyan. Mawawala rin ng saysay lahat ng yon kasi sasabihin mo yung masaklap na katotohanan na kailangan nyo maghiwalay. Kaya ang dapat mong gawin ay humingi sa Diyos ng maraming lakas ng loob at katatagan para magawa mo yun. Correct. Pero makakatulong din naman talaga na you do it during the time na good mood kayo parehas para at least pag naghiwalay kayo, hindi naman in a bad light. Ibig sabihin, yung parehas mainit ang ulo ninyo, yung sa halip na okay kayo maging magkaibigan, magkakasakitan kayo, 'di ba? In terms of words and actions kasi nga galit or mainit ang ulo nung sinabi mo. So, yun yung pwede mong tansyahin na dapat masaya kayo, mga ganun. Totoo yun, no? Ikaw na rin naman lang nagsabi malinaw sa'yo na parang walang direksyon yung relasyon ninyong dalawa. Nagmamahalan kayo, oo, given yon pero dapat talaga kasi may direksyon na tinatawag. Totoo. May patutunguhan yung relasyon nyo, hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. At kung walang growth sa relationship ninyo, wala ding growth sa mga sarili ninyo. Kasi kaya nga kayo naging magkarelasyon kayo yung involved dyan. Correct. So kung walang growth yung relationship, wala ding growth kayo individually. At hindi yun healthy sa isang relationship. Tama. So hindi ka na nag-grow. Yes. Yung lahat sila nag-move on, nag-move forward, nag-grow, tas ikaw wali. Correct. Sila naging binhi, naging santol na ikaw correct. binhi ka pa rin. pa rin hanggang ngayon, di ba? Parang sabay-sabay naman kayo pero binhi ka pa rin. Ba't ganun, di ba? Totoo. At kailangan natin yun as individuals, ha? Correct. Yung personal growth na tinatawag. And minsan natatagpuan natin yan sa taong minamahal natin. Kasi tinutulungan niya tayo mag-grow din. Tama. Ganun, kasi we support each other. Correct. So kung walang ganong klase ng substance sa inyong relasyon. Wala talaga. Wala talaga siyang patutunguhan. Totoo. So you better part ways. Correct. Kumbaga, ang sinasabi ni partner,
inaano namin, parang fino-fortify namin. Mas lalo namin pinaiigting, pinalalakas namin yung dahilan para kayo ay maghiwalay. Kasi diba? malinaw na din naman sa iyo eh. Although kung mababago rin naman yung isip mo na mag-convert sa religion nila, posible din naman yun. Posible Pero din sabi naman. mo, born and raised as a Catholic, so hindi mo kayang ipagpalit. Na which is, naiintindihan din naman natin. Nabasa diba? rin sa kwento mo, hindi mo naman. Hindi mo kaya. Parang hindi sumagi sa isip mo na gawin yun. Tapos ito namang jowa mo, 'di ba? Sabi nga nandun pa rin sila sa eksena ng fixed marriages, arranged marriages na kailangan parehas ng estado, parehas ng caste, parehas ng lahat. So at hindi ka welcome sa idea na gano'n. So medyo wali talaga. 'Di ba? Hindi lang sa hindi siya welcome sa idea partner, hindi talaga siya welcome sa kanila. Kung kailangan taga kanila, same caste as them, 'di ba? Parang gano'n. Hindi ka hindi ka pasok sa banga, wali. And that we both respect, yung kung ano yung tradisyon nila at ikaw din kung ano yung kinalakihan mo. Mahirap talagang makipag-break sa taong mahal mo. Pero dito perfect papasok yung kanta ng naging kayo, ano yun? Hindi tinadhana. Naging kayo, pero di tinadhana. Naubo ka lalo. Yung DJ talaga tayo pero hindi natin alam yung mga kanta. Alam mo tuloy, partner, ako recently nakapag-inuman sa mga friends, tapos may video okay. Ang taas ang expectation nila, alam ko lahat ng kanta. Sabi ko, hindi. Alam lahat ng kanta. Kasi may parang pinapakanta sila sa akin, yung may lyrics na ganito, ano ba yan? DJ ka, hindi mo alam. Sabi ko, hindi po, hindi ko talaga alam lahat. At lagi silang may expectation na maganda yung boses natin. Correct. Diba, DJ ka, diba kanta ka naman? Naku, wag po mag-aalisan yung mga tao. Wag, diba? DJ po ka. Ang storyteller lang po kami. Yes, correct. Chismosa in Tagalog, diba? Yan. So, dito papasok perfect yung kantang pinagtagpo pero hindi itinadhana. At maraming ganon. Correct. Hindi lang kayo. So, hindi to bagong kwento. So, kung nagawa nga nila na, di ba, humanap ng panibagong partner, malamang kakayanin mo rin. Tama. Diba, hindi talaga May mga ganon. May mga mag-asawa nga na, di ba, akala nila sila na. Pero, di ba, naghiwalay din sila in the long run. Nakakalungkot. Or in the middle of the process. Correct. Ang tagal nila together, ha? Yes. As in, may mga anak sila, pinagdaanan nila. Tapos in the end, hindi pala sila yung who will actually grow old together. May ganon. It's not ideal kasi of course sana 'di ba magtagal kasi yun naman talaga ang pinagsumpaan at yun naman talaga. Pero nangyayari. Nangyayari yung realidad talaga ng buhay. And no judgment sa mga ganong klase ng tao kasi mas nahanap nila yung happiness, mas nahanap nila yung joy, 'di ba? At mas satisfied sila na 'di ba maghiwalay din. And again, no judgment kasi malaya naman silang ginawa yun. I mean, payapa silang ginawa yun. At hindi lang yun, may sarili silang kwento eh. Oo, may sarili silang kwento na hindi natin pwedeng husgahan. Correct, hindi natin alam yung kwento nila. So, walang judgment. So, in other words, Ashley, talagang your situation is no different from the others who also need to say goodbye. Diba? Paano magpaalam? Hindi talaga namin eksaktong alam ko paano kasi ikaw din naman ang nakakatansya sa sarili mo. Mas kilala mo din naman yung jowa mo kung paano siya pag nagtanggap ng balita, 'di ba? Wala kaming maiambag kundi pagdasalan mo na bigyan ka ng maraming lakas ng loob at tibay ng dibdib para masabi mo na yung nararamdaman mo. Kasi honestly, talagang sa situation and based on your story, wala talagang patutunguhan. Sabihin mo na lang, I cannot be your partner but I can be your friend. Correct. Pwede din namang patuloy pa rin ng mga keme. Charot! Kasi may ganun din naman. May ganun din. Hindi naman sila pero keme-keme pa ng keme. Correct, diba? Tuloy ang kemehan. Tuloy, hanggat hindi nahanap yung mga bagong jowa, diba? Ganun kaya lang. Pagka ganun kasi may attachment pa rin. So, no pa rin doon. So, talagang, talagang magsastop. Parang katulad ng pagtigil talaga sa isang bisyo, titigilan mo talaga, hindi yung tumitingi-tingi ka pa. Totoo. Paano, di ba, nakailang ka, jowa, partner? Grabe, parang ilan doon. Landi talaga. Ilan doon yung sila yung nagpaalam at ilan doon yung ikaw yung nagpaalam? May ganun ba? Dahil nakita nyo lang yung differences ninyo or dahil nakita nyo na hindi talaga kami dapat para sa isa't isa. Tama lang na nagkakilala lang kami pero hindi talaga kami pangmatagalan. Nakuubos ng oras natin. Pero pwedeng pag-usapan sa podcast. Pwede. Ano ba yan? Biting naman. December pa nila tumatabayanan.
Panis na. Eto, generic naman yung tanong, di ba? Kasi hindi na tayo magkakajowa ulit. Yung jowa ko, Nako. jowa na. Pero ubos yung oras natin dito sa radyo, partner. Ito pa, so, pabitin exit na ng po showbiz. tayo. Exit na tayo. Bye-bye mga kabisyo! Ingat.